Magandang hapon po sa inyong lahat. Tinutuloy po natin ang pag-aaral natin sa unang Pedro at ito na ang huling mensahe mula sa unang Pedro at sa susunod na linggo ay ikalawang Pedro. So pinag-uusapan po natin sa unang Pedro ang tungkol sa paghihirap ng isang mananampalataya. Maraming dahilan, pero itong sulat na ito isinulat dun sa mga inuusig na mananampalataya nung kapanahunan ni Apostol Pedro na bawal maging Christian. Sa bagay ngayon, meron pa rin mga bansa na bawal maging Christian. Hinuhuli ang mga Kristiyano at ito ay tinatawag na capital offense. Ibig sabihin, punishable by death. Pero ang mga mensahe dito, applicable din sa atin kasi bilang Kristiyano dito sa mundong ito, pag namuhay ka ng Kristiyano, sumasalungat ka dun sa mga paninindigan at saka sa mga paniniwala ng mundo. Na-mention nga sa akin ni Brother Alex kanina, si Manny Pacquiao, as you know, si pambansang kamao ay isang Christian. At ang balita ko, magaling siya mag-memorize ng mga verses, si Manny Pacquiao. At nung nakaraang ilang mga linggo ay nakapagsalita siya na maraming nagalit, no? Yung patungkol sa pagiging homosexual. At ito nga ay pinag-uusapan dun sa CNN. Narinig ko na talagang sa kanila, pag hindi mo tinatanggap yun at magsalita ka lang ng kahit isang laban doon sa bagay na malino na ipinagbabawal sa Biblia, ay talagang uusigin ka. Para kang isang taong mapang-api at talagang walang bait na sa katawan. At yan yung isa sa pangunahing halimbawa na sa kautusan ng Diyos, pag nanindigan ka, ikaw ay uusigin. So itong buong unang Pedro ay patungkol dyan. At 2 weeks ago, aking ipinaliwanag sa inyo yung 1 Peter 5:1-4 na patungkol naman dun sa biyayang ibinigay ng Diyos para sa mga inuusig na mga mananampalataya, yung mga elders. Tatandaan nyo ba yon? Yung mga shepherds, na kung saan inuutusan na yung mga pastor ay hindi dapat magpastor dahil sa pera. At napakaraming false teacher na pera ang layunin. Dahil ang mga tao, pag nalinlang sa religion, nagbibigay talaga, nagbibigay. At ang utos sa mga pastor ay gawin ang paglilingkod hindi upang maging para sila'y Panginoonin, ngunit dapat sila'y maging halimbawa para pagbalik ng pangunahing pastol ng Panginoong Hesus, sila ay magkaroon ng gantimpala. Tapos last week, si Doc Rico naman ay nagsimulang ipaliwanag sa atin yung mga karakter ng isang Kristiyanong magtatagumpay sa panahon ng pag-uusig. Kasi doon sa unang Pedro, naririnig natin tayo ay inaatake, tayo ay inuusig, tayo naghihira para sa katotohanan at tama. Pero itong sinimulan ni Doc Rico last week at akin tatapusin ngayon, ito yung kumbaga sa ito na yung ating balik. Tawag namin mga magkakabarkada ng rest back. Kasi pag inatake ka, babalik ka. Rest back. On the offensive. So, ang sinimulan ni Doc Rico, yung mga karakter na ating dapat na isipin at ating i-develop sa ating sarili. At kung natatandaan nyo last week, ay ito yung pagpapasakop sa mga namumuno, sa mga pastor at sa mga nagtuturo ng Biblia, at pagpapakumbaba sapagkat itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba at kanyang binababa ang nagmamataas. God resists the proud but gives grace to the humble. Yan yung last week. At yung pangatlo na karakter na nagwawaging Kristiyano sa panahon ng pag-uusig ay yung nagtitiwala sa Diyos. So ito parang offensive naman tayo dito. We are arming ourselves. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia. At tinapos ni Doc ang verse 7, sisimulan ko sa verse 8 hanggang 14 at dito magtatapos ang unang Pedro
Next week ay mahal na araw. Mahal na araw ba? Hindi pa. Sa susunod pa. Sisimulan ni Pastor Dennis ang 2 Peter. Next week, hindi pa mahal na araw, mura pa. Okay. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Pedro, 5:8 hanggang 14, sa mensaheng pinamagatang ang katotohanan ng espiritual na laban, the reality of spiritual warfare. Kaya tumayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa banal na kasulatan mula sa unang Pedro 5. Basahin po natin. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silas na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Manatili kayo sa pagpapalang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga pinili ring katulad ninyo. Kinakamusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong gili ko kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na mga tagasunod ni Kristo. Manalangin po tayo muli. Panginoon, hinihiling po namin na buksan mo ang aming isip at aming puso para sa iyong kasulatan. Maamin po kami sa aming kakulangan ng pagtitigis, pakikibaka para sa inyong katotohanan. Turuan mo kami maging magaling na mga sundalo para sa Kristyanismo at para sa Biblia. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa inyo sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-aaral at pagsunod sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. 4 na punto po ang ating mahahango doon sa ating nabasa patungkol sa pakikibaka sa espiritual na laban. Pag Kristiyano ka, target ka ng kalaban. No? Kaya minsan nagsasabi, yung iba, ba't yung Christian may mga problema pa rin? Sapagkat target tayo. Tayo ay sundalo ng Panginoon, kaya ang kalaban ng Panginoon ay kalaban din natin. Kaya 4 na punto po ang makakatulong sa atin. Ang una, dapat bantayan ng isip. You must guard your mind. Sabi sa unang Pedro 5:8, maging handa, magbantay. Yung sinimulan ni Doc last week, ito yung tinatawag na mga pag-uugali o mga pag-iisip na maghahanda sa atin. Yung tinatawag na pagpapasakop, pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos ay maghahanda sa atin upang tayo ay maging handa at na laging lalaban sa kalaban. Ang isip po ng Kristiyano ay isang lugar ng gyera. May naglalaban lagi. Hindi sa physical na laban, kundi sa mga ideolohiya, mga prinsipyo, yung mga pag-iisip na makamundo o makaisip na makadiyos at mga pag-uugali at takbo ng isip. Paggising mo pa lang sa umaga, meron ng tinatawag na trajectory o yung pupuntahan ng isip mo. Meron tayong sinasabi minsan, Christian ako, pero nakalimutan ko mag-devotion sa umaga, kaya yung takbo ng isip ko maghapon, masama na. Nakuha niyo po ba? Yung direksyon niya, hindi na naset ng tama. Kasi araw-araw, may laban, may hatakan nangyayari. At pinipilit ng kalaban na tayo kahit sa Diyos na, yung takbo ng isip natin, parang tayo'y nasa kalaban pa. Hello?
Sino dito ang Kristiyano? Dalawa lang. Uulitin ko. Dapat yata palitan ng mga pastor dito. Sino dito ang Kristiyano? Yan. Thank you very much. Sino dito ang laging mukhang Kristiyano ang buhay? Yun, dalawa lang siguro. Kasi madalas, yung ating, kung sino tayo, hindi nung takbo kung ano tayo. Amen? Kasi nga, ang laban nasa isip. Hindi mo inuugali, hindi mo tinatakbo ng isip kung sino ka. Iba ang takbo ng buhay sa takbo ng kung sino ka. Sapagkat may gera nangyari. That is spiritual warfare. Diyan mo makikita yung pagtutunggali na iyan. At any given time, either you are filled with the Spirit, yung isip mo, puspos ng banal na Espiritu Santo, o puspos ng mundo. Kahit Kristiyano ka, may nalalabi ka pang kasalanan, kaya naglalaban yan. No? Kaya yung unang tinatawag na mga pag-uugali, pagpapasakop sa verse 5, pagpapakumbaba sa verse 5 pa rin, and 6, at saka pagtitiwala sa verse 7 ng 1 Peter 5, naghahanda sa atin para dun sa pag-uugali dito sa ating pinag-uusapan ngayon sa verse 4 and 5 na paghahanda sa pakikibaka. Pag mapagpakumbaba ka sa Panginoon, ikaw ay nagpapasakop, malamang ikaw ay handa. Yung tinatawag na pagiging handa o sa English, be sober. Ano ba yung sober? Pag sinabi mong sober sa English version ng Bible o handa sa Tagalog, ibig sabihin nun, huwag kang parang lasing. Sober. Ano ba yung lasing? Yung takbo ng isip ng lasing, parang walang pakailam, tumatapang o may mga sinasabing hindi naman niya karaniwang sasabihin kung siya ay hindi lasing. Ang Kristiyano hindi sober o hindi handa, yung isip kung saan pumupunta. Titingin ka, hindi mo binantayan, malaswa, maya-maya malaswa ka na rin. Hindi ka nakabantay. Hindi mo sinasala ng prinsipyo at salita ng Diyos ang takbo ng isip mo. Ang tao na sober o handa, lahat ng mangyari, kanyang pinipili ang pag-evaluate ng bagay na yan at tinatanong niya, ano bang ginagawa ng Diyos sa sitwasyon na to? Ano bang layunin ng Diyos sa nangyayaring ito? Ano bang gusto ng Diyos na aking responde dito sa bagay na ito? Yung hindi sober, hindi handa, yung kanyang reaksyon, gut feel, yun ang gagaling sa tiyan. Hindi, yung parang instinct na lang. Kaya pag nainis ka, sisigaw ka. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ang naghahanda sa atin na maging handa. Paulit-ulit ating pinag-uusapan ng Bible kasi yan ang instrumento ng Diyos para tayo hasain na maging handa. Sinabi ko sa inyo, si Pastor EJ, 13 years sa US Air Force. More than 50% ng akin 13 taon dyan, yung tinatawag nila military exercise. Lahat pagpapractice. Ngayon, nagagalit ang North Korea sa South Korea at saka US kasi meron silang tinatawag na military exercise. Noong pong mga 1980s tsaka early 90s, sumasama po ako doon, tinatawag na team spirit. Yan yung exercise sa Korea every year. Wala kang ginawa kundi magsanay lang. Pag umatake sa North, anong gagawin mo? Pag umatake sa South, anong gagawin mo? Pag umatake sa ibabaw, sa ilalim, lahat ng senaryo, alam mo na yung respond mo. Ang Kristiyanong handa, alam niya ang biblical response sa mga sitwasyon. Ang Biblia, ang pulpito at ang simbahan ang dapat nagiging ugat o nagiging source ng pagtuturo. Pero ang nangyayari ngayon, ang mga simbahan at ibang mga pulpito, hindi na Bible ang itinuturo. Ang nangyayari sa mga simbahan ngayon, kinukuha yung worldview sa labas at sa kanilang pagnanasa na maging katanggap-tanggap sa labas, kanilang inahalo ang pagsasanay na inihanda sana ng Panginoon at kanilang iminimix doon sa tinatawag na worldview. Kaya nga ang Manny Pacquiao na pinupuri dahil
mahilig daw sa Bible. Nung nagsalita ng mula sa Bible, nagalit ang maraming tao. Kasi ayaw niyang paghaluin ang mundo sa Bible. Pag Bible, Bible. Pag mundo, mundo. Maraming simbahan ngayon na ginagamit nila ang pamamaraan ng mundo. Entertainment, media, at yung tinatawag na talk show. Mayroong mga talk show na tatanggapin mo lang ang lahat ng opinion ng tao. Wala kang dapat itinatangi. Igalang mo kung gusto ng isang lalaki na maging babae. Igalang mo. Kung ikaw yung lalaki, gusto mo maging lalaki, okay yun. Ikaw babae, gusto mo maging lalaki, okay yun. Kung ikaw yung lalaki, alam nyo na, ibig ko sabihin. Narinig ko nga itong sino ba yung naging babae? Si Bruce Jenner. Eto, hindi ako nag-iimbento. Ang sabi sa kanya nung isang ibig mo sabihin, naging babae ka, ngayon ikaw ay lesbian. Umuo siya. So, siya yung lalaki, hindi ako nag-iimbento, narinig ko talaga to. Ni-interview siya. Siya yung lalaki na naging bakla, na naging babae, na ngayon ay lesbian. Gusto niya na uli. Hindi ko nga, nahilo ko. Nakita ko po yan. Hindi ako nag-exaggerate. At meron din yung tinatawag na postmodernism na inahalo din sa church na sinasabi lahat ng biblical opinion ay katanggap-tanggap. Yung tinatawag na universalism na sinasabi na lahat ng religion patungo sa Diyos. So huwag kang maghuhusga. Buddhism, Hinduism, lahat ng ism, basta papunta sa mataas na lumalalang ay patungo sa langit. Yun yung tinatawag na postmodernism na kung saan lahat ng idea ay dapat tanggapin. There is no absolute truth. At bakit? Yan nga po kasi merong pagnanais ang mga pastor at ilang mga simbahan na lahat ay tanggapin, lahat ay kaaya-aya at lumaki ang simbahan. Yan po ang tinatawag na spiritual intoxication. Pagkalasing espiritual. Halo-halo na. Ang sinasabi dito sa ating pinag-aaralan na payo ni Pedro, maging handa sa pamamagitan ng malinaw at siguradong salita ng Diyos. You will be sober if you know the precise meaning of the Word of God. Pag hindi, religious ka, pero ang iyong teolohiya, pagewang-gewang. Halo-halo. Katulad ng aking paborito na si Reverend Q. Sabi ni Pastor Dennis, linawin mo kung sinong Q yung sinasabi mo. Anyway, si Kibuloy po. Si Kibuloy. Siya daw ay appointed son of God. Halo-halo na yung theology niya. Kung naniwala ka doon, hindi ka sober, hindi ka vigilant. Ang totoong pagiging malinaw ang isip ay nakabase sa malinaw at tiyak na salita ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah ng Panginoon, come now, let us reason together. Tayo ay magpaliwanagan, sabi ng Panginoon. Meron namang ibang religion na inuuna ang pakiramdam. Pag ang narinig sa pulpito, makes them feel good. O tinatawag na mystical. Teka muna, may sinasabi sa akin. Meron pa hong nagsabing pastor, nag-aahit daw siya, lumabas si Jesus at kinausap siya. Mysticism. Hindi sa salita ng Diyos. Yan po ang tinatawag na hindi pagiging handa. Sabi na sa awit ng Panginoon, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuin kita at laging papayuhan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magbantay. Sabi pa sa verse 8, magbantay sapagkat ang ating kaaway ay walang humpay na ikaw ay aatakihin. Hindi siya papayag, nagigising ka sa umaga at mamumuhay ka ng buhay na kaaya-aya sa Panginoon. At may makakita sabihin, ay tingnan mo yung buhay ni Jade. Isang testimonya sa kanyang Panginoon. Siguro dapat din natin pag-aralan yung kanyang buhay. Lalabanan ka ng kalaban para mangyari yun. Kaya ikaw ay kanyang sisiluin at papatirin.
Walang humpay. Sabi, magbantay ang dyablo, ang kaaway niyo ay parang liyong umaatungal na aligid-aligid. Yung testimonya mo at saka yung pag-iisip ay kanyang sisilain. Sabi sa 2 Korinto, upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Kaya nga sinasabi sa 2 Korinto, no? Talagang inaatake tayo ng kalaban. Ano? Si Pablo, sabi, para hindi ako magyabang, isang tinik sa laman ang ibinigay sa akin, isang mensahero ni Satanas. So ang kalaban, inaatake tayo kadalasan directly. Ano? Tulad nun, a thorn in the flesh was given to me. Minsan, ang pag-atake sa atin ay mapanlinlang. Sabi sa 2 Korinto 11 naman, si Satanas mismo ay nagpapakita na parang anghel ng liwanag. Yan yung mga false teachers. So ang atake sa atin ay diretso, minsan mapanlinlang, at kadalasan personal. Hello? Nung pinag-aaralan ko to, medyo kinikilabutan ako kasi ang mensahe na to malinaw na merong aaligid-aligid na kalaban sa Satanas at saka ang kanyang mga demonyo. They are real. At yan ang ating pangalawang punto. That's our second point. Totoo ang iyong kaaway. Bantayan ang isip sapagkat totoo ang iyong kaaway. Sabi niya sa verse 8 pa rin, ang kaaway ninyo, yung pronoun, ninyo, napaka-personal. Yung inyong kaaway, antidikos, parang yan, yung gusto kang ipakulong, that is a legal term. Diabolos, naghahanap ng masisila, umaatungal. Sa English, seeking whom he may devour. Yung gusto niyang lamunin. So, ibig sabihin, hindi lang niya gusto na ikay saktan o sugatan, gusto niya ikay wasakin. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko to, kasi mag-aaral ako madaling araw, madilim pa, minsan 3:00. Madilim. Dun sa aking kwarto, merong pinto sa likod. Biglang sumara. Bug! Sabi ko, wag ka aligid-aligid dyan, ha? Tapang ako. May sumagot! Bakit? Hindi dito. Wala sumagot. Alam niyo si Martin Luther, sabi nila, doon daw sa kanyang, ewan ko kung naandun pa sa Germany, yung Martin Luther, yung nagsimula ng Protestantism. Totoong-totoo daw ang dyablo sa kanyang buhay. Kaya makikita mo sa opisina niya, merong mancha ng tinta, binato niya. No? Ako sana, babatuhin ko din ng tinta ko. Kaya lang, big lang yung ballpen ko, hindi sasabog. Tsaka baka pagalitan ako ng misis ko. Binato niya ng tinta yung dyablo, hanggang ngayon, nandun pa daw yung tinta na yun. Ngayon, maliwanag na totoo ang ating kaaway. Alam nyo ba, na hindi lamang pala dalawa ang ating kaaway. Hindi lamang si Satanas, ang dating anghel na naging demonyo, sapagkat siya'y tumikwas, at ang kanyang mga minyon na mga demonyo, may pangatlo, yung tinatawag na mga ahente ng dyablo na mga tao. Sino yun? Marami po. Marami po ang mga ahenteng tao ng dyablo. Sabi sa 1 Timoteo 4, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan na mga demonyo. Ang atake ay sa salita ng Diyos, sa mga katuruan. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budi. These are human beings which are agents of demonic forces. At ang pag-atake ng mga tao, ng mga ahente ng demonyo ay laganap sa Biblia. Unang-una, inatake nila ang Mesaya. Natatandaan niyo ba si Herod? Si Herod, ginamit niya ng demonyo para patayin ang Mesaya at para labanan ang plano ng Diyos sa sangkatauhan.
ng tagapagligtas sa pamamagitan ng pagpatay ni Herod, na Haring Herod, sa lahat ng batang lalaki na Hudyo, 2 taon at pababa doon sa Bethlehem. Nung ipinanganak yung Mesaya, pinapatay niya. Yan ang human agent ng demonyo. Si Judas. Kilala niyo si Judas? Sumasakay sa jeep. Hindi nagbabayad. Hindi po yun. Si Judas ay kasangkapan ni Satanas upang pagtaksilan at pigilan ang plano ng Panginoon ng tagapagligtas. At isa sa mga pinakanakakakilabot na talata sa Biblia ay nasa Lucas 22, 3 hanggang 4, kung saan nang isuko na si Satanas ni Jesus, ang sabi dito ay, at pumasok si Satanas at sinapian si Judas, sapagkat hindi man kailanman naging Kristiyano ang Judas. Pati yung mga pare at mga pastor noon panahon ni Jesus ay mga instrumento din ng Satanas. Human instruments, human agents of demonic forces. At ngayon, sa araw na ito, meron ding tinatawag na mga human agents through false teachers, at idadagdag ko, careless teachers na nagtuturo ng mali sa mga simbahan. Tulad nung aking sinabi kanina, na nilalabanan si Jesus sa pamamagitan ng pagbalibaligtad ng Ebanghelyo. Sabi nga ni Pablo doon sa simbahan sa Galacia, nagtataka ako, sabi ni Pablo doon sa loob sa mga taga-simbahan ngayon, bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita? A different gospel. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang ay may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. At ito, pakinggan nyo. Subalit, parusahan nawa. Ano sa English? Let him be accursed. Sa Grego, let him be anathema. Isumpa. Ang sino man, maging kami, tagapagturo, o isang anghel man, na mula sa langit ang mangaral ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinanggap na ninyo. Totoo ang ating kaaway at ang punto, the center of his attack is God's truth. Hello? Ang nakapagliligtas sa ligaw na kaluluwa sa atin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Faith comes by hearing the word about Christ. Kaya tama si Satanas. Kung gusto mong pilayan ang Ebanghelyo at ang Kristyanismo, banatan mo siya sa sentro, ang katotohanan. Pero magkunwari kang ahente ng katotohanan. Kaya nga sabi ng Pablo, kung anghel man o pastor man na mukhang anghel ang magsalita ng iba, let him be accursed. Binabanatan pa ng totoo nating kaaway, hindi lamang ang Mesaya at ang kanyang katotohanan, pati ang bayan ng Israel. Kung pag-aaralan nyo, napakaraming mga makapangyarihan tao sa istorya ng mundo na gustong puksain at palisin ang bayan ng Israel, tulad ni Hitler. No? Saka panahon na ni Esther, yung kanilang kalaban doon, ganun din. Iran, alam niyo ang Iran? Sa kanila dapat mawala ang bayan ng Israel. Yung ISIS at kung ano-ano pa. Ang kaaway ay lumalaban din sa mga anghel. Makikita niya sa Revelation 12. Pero ang sentro ng ating pag-aaral ngayon ay ang tutok ng totoo nating kaaway sa pang-apat na target ng demonyo at ang kanyang mga minyon, at walang iba kundi ikaw. Believers is the fourth and most widespread target of the enemy. Hindi ko kayo tinatakot. Mabuti po ang handa. Pag Christian ka, target ka. No? Kasi
tatanong ako sa'yo, gusto mo saktan na isang tao? Gusto mo saktan na isang tao? Anong dapat mong gawin? Saktan mo yung anak niya. Tama, mali? Oh, sabi ko sa'yo, lahat na matitiis ng isang tao, hindi yung anak niya. Kaya ang Satanas, alam niya, na pag binanata niya ang mga anak ng Diyos, mga believers, masasaktan niya ang Panginoon. Pero nung naisip ko yun, sabi ko, pag sinaktan mo anak ko, hahanapin kita. Alam mo gagawin ko sa'yo? Share kita ng gospel. Sabi mo, pwede ba yun? Nasa Bible ba yun, Pastor EJ, na inaatake ng demonyo ang mananampalataya? Di ba hindi na? Meron, hindi na pwedeng sapian ng demonyo ang mananampalataya. Pero pwede pang iharas ang mananampalataya. Magbigay ka nga ng example, si Job. Kilala niyo si Job? Isa sa pinakamatuwid, kung hindi pinakamatuwid. At sinabi ng diablo, kaya ka lang sinasamba niya kasi binibigyan mo ng ano-ano yan eh. Sabi ng demonyo, sabi ng Panginoon sa demonyo, sige, wag mo lang siya patayin. At napatunayang tapat talaga si Job. Si Peter mismo, si Pedro, na sumusulat ng ating librong pinag-aaralan. Sabi sa Lucas, Simon, Simon, o to si Pedro, hiniling ni Satanas na subukin ka. Satan has asked that he might sift you as wheat. Alam niyo yung sift o subukin ka? Sa English, mas accurate yung sinabi, sift you as wheat. Ang tawag doon, yung parang pinaghihiwalay na ipa sa bigas. Nakakita na ba kayo nun? Doon sa pagsanghan, ang aming angkan ay mga magsasaka. No? Kaya marami doon yung tinatawag na bayuhan. Sino nakarinig ng salitang bayuhan? Yung bigasan, binabayo, kaya maghapon magdamag, maririnig mo yan, binabayo yung ipa para naghihiwalay sa bigas, yung ipa magiging darak. Kaya natutulog ako doon. Kaya hanggang ngayon, pag natutulog ako, gumaga. Babayuhin ka. Hiniling ni Satanas. Talaga po, sabi ni Pedro Simon, humindoy po kayo. Hindi, umuo ako, sabi ng Panginoon, para ikaw ay maging malakas. So maliwanag dito na totoong ating kaaway at maliwanag din dito na hinahayaan ng Panginoon na tayo ay subukin. Andiyan ka pa? Importante po na alam natin to. Si Pablo ay hinayaan din ng Panginoon na subukin at ginawa niyang kasangkapan lamang, instrumento, ang tinatawag na human demonic agent. Makikita natin yan sa 2 Korinto. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang gayoy hindi ako maging palalo. Pero, ang resulta nito, sa mga ataking ito, na kontrolado din ng Panginoon, hindi para tayo magapi, ngunit tulad ng ibinigay ko mga halimbawa, si Pedro, si Pablo, si Job, para luwalhatian ng Panginoon ang kanyang pangalan at sila'y palakasin. Pero huwag kang magkakamali. Inaatake tayo. Kontrolado ng Panginoon, may magandang kauwian, pero inaatake tayo. Sino dito ang nararamdaman ng atake ng kalaban? At huwag mong ituturo ang iyong asawa at kapitbahay. Huwag mo sabihin, alam ko na, kaya ka ganyan, instrumento ka ng demonic forces. Huwag mo sasabihin yun. Para sa mga Kristiyano, meron 3 bagay na entrada ng atake. Merong 3 entrada na paborito na tayo atakihin. Makikita yan sa unang Juan 2. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan na hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, lust of the flesh, ang nasa ng mga mata, lust of the eyes, at ang pagmamalaki, the pride of life, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yan po yung pinakamadalas na entrada ng atake ng kalaban. Yan ang babantayan mo.
kung anong pinapapasok mo sa iyong mata, sa iyong isip at laman, at yung iyong puso. Yan po ang punto ng frontline. Umaatake din ang Satanas sa mag-aasawa. Kaya nga sinabi sa unang Korinto, huwag mong pababayaan ang physical, sexual na pangangailangan ng iyong may bahay, lalaki o babae, para siya hindi matukso ng kalaban. Inaatake din ng ating totoong kaaway ang mga pinuno ng simbahan. Ang miyembro ng kongregasyon. Ang loob ng simbahan, kaya nga sinabi ni Pablo kay Timoteo na mamili ka ng mabuti ng mga qualified men, elders, matatanda, na katulad ni Pastor George. Hindi na ba? Elders. Kasi ang Tagalog sa elders, matatanda eh. Na mga leaders para bantayan ang tupa. So maliwanag po. Ngayon sabi sa verse 9 na ating pangatlong punto, lumaban. Resist him. Huwag kayong matakot sa kanya, anya. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong mundo. Marami pong lumalaban sa demonyo sa maling pamamaraan. At dito po napapasok ang pulpito. Ito yung tinatawag na mystical. Sinasabi nila, pag merong demonyo, meron po ako alam, ito hindi ako nag-iimbento, totoo po ito ha. Sinasabi nila, pag merong atake sa yung demonyo, maglalagay sila ng timba sa harap ng simbahan. Ito, Brother Peter, ito yung sa Bisaya na nilalabanan natin. Na isang grupo doon, nagtuturo. At sasabihin, isusuka mo yung kasalanan o yung demonic oppressions. Kaya meron po talaga tinatawag na the vomiting in the spirit. Pupunta sila, sinusuka ko ang pagiging malaswa. Sinusuka ko ang pagiging sakim. Totoo po yan. Hindi ako nag-iimbento at hindi ako nagbibiro. Meron naman sinasabi, pag merong demonic attack sa'yo, nagigi kang malaswa o nagigi kang mapag-imbot, you bind the spirit. Nakikita niyo ba yun sa TV? I bind you. Tapos gaganon nila, tutumbay yung mga tao. Slaying in the spirit. Wala po sa Bible yan. That is not the way you fight the demon. Anong bind the devil? Bind us. Anong ibig sabihin nun? Tatalian mo yung... I bind you, sabi ni Satanas, ay natalian ako. Tsaka ba't paulit-ulit? Nakakalagan siya, natatalian, nakakalagan, natatalian. Kasi napaka parang showy, napaka showbiz. Hindi po yan ang paglaban sa kalaban. Ang paglaban ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It is only by the Word of God, pinaniwalaan at sinunod, kung saan natin mapapaglabanan ang puwersa ng demonyo. That's how we resist the devil. Maliwanag po yun sa Santiago 4:7. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan niyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Maliwanag yung sinabi ko, inaatake tayo ng kalaban, at ito po, we are now on the offensive, defensive. How do you fight? By the Word of God. Kaya po ang simbahan natin nakafocus sa precision teaching of the Word of God. Kasi walang laban ang diablo sa salita ng Diyos. Natatandaan nyo ba nung sinubok at inatake ng kalaban si Jesus doon sa ilang? Di ba? Tinutukso siya. Huwag ka nang bibigay ko sa itong mundo. Ha? At anong sinagot ni Jesus? I bind you, Satan. Yung ba sinabi niya? I vomit you in the spirit. Susukahan kita. It is written. Nakasulat. Huwag mong tutuksuhin ang Diyos Ama. Siya lamang iyong sasambahin.
Hindi nabubuhay lamang sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Ama. Ang sagot niya sa kalaban, sa demonyo na umaatake sa kanya ay salita ng Diyos. At ganun ka rin. Kaya pag meron nangyayari sa buhay mo, hanapin mo yung verse, i-memorize mo, ipag-pray mo yan. Pag nag-aalala ka at nawawalan ka ng faith, do not be anxious about anything. Yan. Lord, help me not to be anxious about anything. But in everything, by prayer and petition, yan, you are waging a spiritual warfare. Resist o makipaglaban, taking a stand. Ito po ay tawag upang alamin at maniwala sa tamang doktrina. Upang ating mawari, makilatis, ang tama at mali. Because the war is in the mind. Kaya ang laban ng mga ahente na demonyo, na mga false teacher, ay tungkol sa pagsesermon ng mali. Ang Iglesia ni Cristo talks about Jesus Christ as man. Alam nyo ba, sa sentro ng Bible, Jesus Christ is God. At pag naniwala ka sa Kristo na hindi Diyos, you are damned. But it is one of the biggest churches in the Philippines. Successful, malaki. Di mo tayo, nagsisiksikan tayo dito. Pero tandaan nyo, ang organisasyon ng Panginoon throughout history was never about size. Hindi yan ever about facility. In fact, this is a ministry of minority. We have always been the few. Hinahunting. Nandiyan pa po ba tayo? Sabi po sa Jude 3, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasan tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong kailangang isulat sa inyong isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob. Minsan, ano yun? That is the faith which was once for all delivered. Ito po yung katotohanan. It's talking about Scripture. Inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob. Ito po yung pinag-uusapan natin ngayon. Isang beses lang ipinagkaloob, the Word of God. Yan ang iyong tatayuan. Yan ang iyong tatayuan. Magpakailanman bilang mga banal. Kaya, ang sinasabi dito, ang ating plataforma ng pakikibaka, our area of warfare is in truth. At ang ating sandata is the inscripturated revelation of God. Ang naisulat na pahayag ng salita ng Diyos. Kaya po, bawat sinasabi namin naandyan sa PowerPoint para makita mo. Kaya kahit anghel man ang magsalita dito sa harap, kayo mismo, hindi yan ang sinasabi sa Biblia. Because that is the once for all faith delivered to the saints. At dapat kayo mismo alam niyong tilatasin. Nililiwanag ko sa inyo, this is spiritual warfare. Truth and error. Truth and error. Kaya nga, napaka-importante na mamimili ka ng simbahan at susunod mong pinuno ng simbahan na deskripsyon sa Timoteo at sa Tito na sinasabing matapat na mga shepherds of the church. Tulad ng sinasabi ni Pablo sa Efeso. Binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia, hanggang makamtam natin ang iisang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sabi ko nung aking huling message about elders,
Dalawang bagay lamang kadalasan, kung hindi lagi, ang tanda ng isang maling guro, ahente ng demonyo. Sex or money. The false teacher, Satan's angel of error. Normally, makikita mo may dalawang tanda yan. Mahilig sa pera o mahilig sa immorality. Power or the flesh. Ngayon, dahil si Satanas ang kanyang pangalan sa Biblia, kadalasan ay dalawa lamang. Ano? Marami pang iba, pero madalas mong makita siya tinatawag na liar o sinungaling. John 8:44, Genesis 31, 2 Thessalonians at marami pang iba. At ang tawag pa sa kanya ay deceiver, manlilinlang. Sinungaling at manlilinlang, ang tangi lamang laban sa manlilinlang na Satanas at sinungaling na Satanas, ang magbawagi lamang ng pagtayo laban sa kanya ay ang matapat na pag-aaral at pagsunod sa katotohanan ng Biblia. Andiyan pa po ba tayo? If you're a Christian and you're not in the Word, you are in a battlefield without your weapon. Kung ikaw'y Kristiyano ka, at hindi ka nag-aaral ng salita, para ka sumugod sa Mindanao, wala kang armas, wala kang bulletproof vest, wala ka helmet. That is why we meditate on God's Word day and night. Tuli, hindi ka nag-iisa. Ito po ay ang panghuling salita ni Pedro para naman matapos na mainit na pahiwatig na labanan na maliwanag na tayo na atake at maliwanag ang ating sandata, iniiwanan niya tayo ngayon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating loob. Sabi niya, huwag kayong matatakot sa kalaban. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ito pong sermon to dapat dalawa. Ginawa ko na lang isa. Kaya medyo mahaba. Pero huwag kayong mag-alala. Makakalabas po kayo dito bago mag-alas 7. Joke only. 6:59. Hindi po, matatapos na po tayo. So yung pangwakas niyang pamamaalam ay pampapalakas ng loob. Hindi ka nag-iisa. Alam nyo, ang lagi ko naaalala ngayon, yung aking nakasama sa basic training, 1981, hindi pa buhay si Peter nun. Si Brother Ronnie kulot pa nun. May mga kasama ko, 2 months kami sa US Air Force basic training, Lackland Air Force Base. 2 months kami nagpupuyat, sumusuon sa barbed wire, putik, training. Ako hirap ng military training. Tatakbo kami, milya, kakasuka-suka ka doon. Pero hindi ko makalimutan yung mga brothers in arms ko doon kasi tinutulungan nila ako eh. Pag malayo ang takbo, binubuhat ako ng matatangkad dito. Kasi isipin nyo, ang liit ko sila, mga 6-footer. Abay, 2 hakbang ko, isa lang sa kanila. Kaya pag nahirapan ako, halika, bibit-biting ka na namin. Kaya talagang very close kami. Ito po sinasabi dito, nagiging malapit na kayo. Alam yung mga elders kami, malalapit na kami, sila Peter, sila Pastor George, si Pastor Dennis. At alam ni Brother Peter, meron akong granada sa aking lamesa. May 2 yung bungo tsaka granada. Paalala sa akin na yung bungo na mamamatay tayong lahat pag silbi ng Panginoon. Yung granada, sabi ko, kasi nakikita ko sa war movie, ano, yung mga brothers in arms, yung magkakasama sa gyera, pag may nagbato ng granada, yung isang bayani, naku, mamamatay yung mga kasama ko. Sa hirap, sa pakikipagdigma, tatalon siya. Itatakip niya yung katawan niya sa granada, tapos sasabog, wasak yung katawan niya, pero yung mga kasama niya buhay. Kaya may granada ako doon. Sabi ko, pag nagmi-meeting kami ng mga elder, no, pag may nagbato ng granada ron, alam mo gagawin ko? Granada! Tutulak ko si Pastor Dennis. Kanina narinig ni Pastor, ba't naman ako itutulak mo? Si Pastor, may edad ka na, kami, bata pa kami. Iniisip ko, sino ka itutulak ko? Si Pastor Dennis o si Doc Rico? Bata ka pa, pwede ka nang mamatay. Biro lang po. Pero sinasabi dito, bilang mga Kristiyano, magkakasama tayo sa laban. Lakas ang loob mo. Kasi ito ang pamamaraan ng Panginoon para tayo banalin. Kaya pag yung kasama mo sa simbahan nagkamali, huwag kang
magagalit sa kanya kasi sinusubok siya at ikaw'y dumadaan din sa parehong pagsubok. You are in the same armed forces. Parehong sandatahang lakas ng Diyos Ama. Kaya nung nasa US Air Force ako, tuwan-tuwa ako kasi yung mga Amerikano, hindi na tinuturing na ako'y Pinoy. Kaya pag sinabi sa akin ng kano, hey man, yeah man, what's happening? Para akong kanuna rin. Talagang magkakapatid kami. So sinasabi dito, you are suffering the same as your brotherhood throughout the world. At hindi lang throughout the world, throughout history. At sabi sa verse 10, but may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, Tagalog service pala to, sorry. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo. At ito ang layunin. Itong susunod na babasahin natin, kung bakit hinahayaan tayo ng Diyos sa gitna ng digmaan espiritual. Para sa ating kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Kontrolado ng Panginoon yung banat sa'yo. Lahat ng banat sa'yo, there is no temptation, trial, attack that is given you, but such as is common to men. Sinukat na ng Panginoon yan, kaya mo yan. Kasi may resulta yan. Parang training ng military, ikaw ay magaganap, tatatag, lalakas ang loob, at magkakaroon ng pundasyong di matitinag. That's how God prepares us. Diyan pa ba kayo? At pag nakaraan ka dyan, He will use you for His purposes. Sabi sa Roma 8 ni Pablo, sa kapatiran sa Roma, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan na hindi mayahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. At sabi pa rin sa verse 10, pagkatapos nito na maikling panahon na yan, ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Yang pagpapalang yan ay ang grasya ng Panginoon, ang kanyang tawag. Ano? Yung tawag niya sa atin, yon yung tinatawag na effectual call, saving call. Pag tinawag ka niya, ikaw ay kanyang gaganapin. At sabi sa verse 11, sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. So nung naisip ni Pedro ang pangako ng Diyos na palalakasin ang kanyang loob at ang pangako ng kaganapan, katatagan, lakas ng loob at pundasyong di matitinag, ito yung tinatawag na doxology. Napapuri siya. Sabi niya, sa kanya ang kapangyarihan. To Him be the glory and dominion forever and ever. Hindi ko lang alam kung nare-realize natin na ang nangyayari sa atin ay merong pangakong kaganapan. God will complete us. Sabi niya sa verse 10, muli, balik mo sa verse 10, siya ang tumawag sa inyo. Yun yung tinatawag na ng theologians na effectual saving call. Na pag tinawag ka niya, hindi ka makakatanggi. Pag sinabi niya, Eldwin, halika dito, maging Kristiyano ka, you cannot refuse that call. Ito yung effectual call. Kasama ng tawag ang pagtugon. Malalim na doktrina yan at pinagtatalunan. Pero, kaya ka Kristiyano kasi tinawag ka. At pag tinawag ka niya, gaganapin ka niya. Kaya pag ginawa ka niya sundalo ng sandatahan lakas ng Panginoon Diyos, hindi ka magagapi. There is a guarantee. Alam niyo, nung sundalong US Air Force, parang ang sarap kasi alam ko I'm a part of the mightiest military in the world. Pinakamalakas at pinakamalaking sandatahang militar ng mundo. Kaya, wow, ang sarap. Talagang pinangatwanan ko. Wala yun sa sandatahang lakas ng Panginoon. Kaya, napasigaw ng pagpupuri at pagdedeklara ng lubos na kapangyarihan si Pedro. At itong huli, nagpaalam siya at pinapamalas niya ang iba pang mga tangian,
ng isang tunay na Kristiyano. Sabi dito sa verse 12, sinusulatan ko kayo sa tulong ni Silas. Si Silas, yung tagasulat ni Pedro dito sa mga talatang ito. Sabi niya, isang kapatid na lubos kong pinagkakatiwalaan, sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob. Kaya itong sulat na ito sa kanila at para sa atin ay para palakasin ang ating loob sa gitna ng ating mga pagsubok. At magpatotoo tungkol sa kagandahan loob ng Diyos, manatili kayo sa pagpapalang ito. At ang ating last 2 verses, kinakamusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia. Bakit Babylonia? Kasi po, hindi talaga sa Babylonia to. Ito ay nasa Roma. Pero tulad ng ating sinabi, pinaghuhuli ang mga Kristiyano, kaya nilagyan niya ng code. Ang code nila for Rome is Babylon. Kasi pag nahuli itong sulat na to ng Roman Empire, huli silang lahat, patay sila lahat. Kaya parang coded. Kapatid, the church in Babylon, mga pinili rin katulad ninyo, kinakamusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak. Tumutulo po ng pagmamahal. Itong pangwakas na mga salita ni Pedro sa mga mananampalataya sa Roma. Sabi niya, kinakamusta rin kayo ni Marcos, si Mark. Tatandaan niyo si Mark? Si Mark nag-fail yan eh. Nabigo yan. Pero kanya pa rin minamahal. Buong gilo kayong magbatian bilang magpakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat ng mga tagasunod. We must stick together. Pag meron nagkamali sa atin at nadapa, dapat mong pulutin, dapat mo siyang akayin. Sapagkat tayo magkakasama dito sa pakitunggali bilang mga alagad ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Hindi po madali. Hindi maganda. Hindi ko gusto na hindi pa bumabalik ang Panginoon. Sino bang gusto makipagtunggali sa demonyo? Pero, kung ito ang gusto ng Panginoon, dapat nating tuparin ang ating tungkulin bilang mga anak at natitira pang kasangkapan upang maligtas pa ang iba at upang mapapurihan ang pangalan ni Jesus na ating Diyos. Hindi madali, ngunit simple. Dapat po nating ibabad ang ating salita sa katotohanan ng salita ng Diyos at tayo'y magiging handa. Pangwakas na talata ang gusto kong iwan sa inyo. Ang garantiya na tayo ay mananalo. Na ang ating pinaglilingkuran ang lubos na makapangyarihan dito sa mundong ito. Sabi sa Juan 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pumikit po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Napakalinaw po ng paliwanag ninyo kung ano ang aming hinaharap, ang aming kalaban, ang inyong kalaban. Maliwanag din po kung paano aming dapat gawin. Ang magpakumbaba, ang magpasakop, ang mag-aral ng salita ng Diyos, ang maging handa at makibaka. Tulungan mo kami, Panginoon, na pagmuni-muni na yung salita araw at gabi upang kami po ay maging magagaling mong mga sundalo. Pinapanalangin ko ang bawat isa sa aking mga kapatiran dito na iyong patatagin doon sa mga nanghihina, encourage mo, at doon sa mga nagwawagi, bigyan mo po sila ng gantimpala. Sa mga ilang sandali, mag-pray ka, magdasal ka, at tanungin mo ang Panginoon kung paano niya gusto mong gamitin ang iyong narinig sa hapong ito. At pagkatapos ay aakyat si Brother Ronnie para tayo bigyan ng pangwakas na awit.